Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at sa buhay po ng lahat. Palakpakan po natin ating Panginoon sa kabutihan niya po sa ating mga buhay. So tayo pong lahat ay mag-uumpisa na sa huling araw ng ating Paskong pagsambat, pasasalamat. At bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Heavenly Father, God, we praise you and we glorify your name, Lord, sa gabing ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. We thank you, Lord, sa panibagong araw na idinagdag niyo po sa amin for waking us up this morning, O Lord, na tumitibok pa yung aming mga puso, meron pa kaming mga kalakasan, meron pa kami, Lord, na chance, at meron pa kaming panahon upang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, for your mercy and your grace that always new every morning and every waking day of our life. Thank you, Father. At sa umagang ito, Panginoon, bago po kami mag-umpisa sa aming pag-aawitan, sa pakikinig ng iyong salita, lumalapit po kami at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Sinasadya man ito, Lord, or hindi, patawarin niyo po ang bawat isa sa aming mga kahinaan. Maging, Lord, sa mga naging maling motibo ng aming puso at isipan, mga nasabi po namin, Panginoon, mga nagawa namin, mga hindi po namin pagpapatawad sa aming kapwa, at mga pagkagalit po namin, Lord, na nagbigay ng hindi magandang pag-uugali as a Christian, Lord. Patawarin niyo po ang bawat isa. At sa mga kahinaang ito, linisin po ng banal na dugo ni Jesus sa aming mga puso upang sa paglapit namin sa iyo ay maging katanggap-tanggap kami, Panginoon, sa pagbibigay ng mga papuri at pagsamba. At maraming salamat, Lord, sa pangatlong araw ng aming gawain, ang pagbibigay ng iyong papuri at pagsamba through this PPP, O Lord, na alam namin, Panginoon, na mula January hanggang ngayon, December, 2 weeks na lang matatapos ng 2024. Kung babalikan namin, Lord, lahat ng mga pagkakataon na ikaw ay naging mabuti at tapat, kulang, Panginoon, ang mga salita upang mabigay ang aming mga pasasalamat. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, for the days na patuloy niyo po ang pinapalakas ang bawat isa sa lahat po ng mga naghingi ng physical healing. Thank you, Father God, sa pagpapagaling sa aming mga katawan. Sa mga kalakasan, O Lord, at times na kami po ay may mga problema at mga pagsubok, maraming salamat sa hindi niyo po pag-iwan sa bawat isa. Thank you, Father, for being with us, for always protecting us, O Lord, for giving us peace, joy, and love in our hearts, Lord, and hope na ang mga salita mo, mga pangako mo, ang aming mga pangahawakan sa aming mga buhay. At dalangin din namin, Panginoon, ang aming pastor na magbibigay po ng kanyang mensahe sa gabing ito. May you give him, Lord, the knowledge and the wisdom na nagmumula sa iyo, na kami po ay maturuan, kami po ay mabigyan ng encouragement and comfort, maging sa mga nanonood po sa amin online, na lahat ng mga aral mo ay aming magawa at malakaran sa aming buhay. Lord, maraming salamat po sa mga nandirito na nagbigay ng panahon upang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo, at sa lahat pa na idadako mo sa banal mong templo. Ingatan niyo po ang bawat isa at makarating po sila ligtas sa banal mong tahanan. Thank you, Father God. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming gawain from start to finish, Lord God. Ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang maitaas, hindi lang sa lugar na ito, ngunit higit sa lahat sa aming buhay. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Homes be filled with dancing, and may our hearts be filled with joy. May injustice bow to Jesus as the people turn to
to pray from the mountain to the valley. Hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fill the air. Praise the Lord. We glorify your name sa buhay mo, Panginoon. May the light shine in the darkness. And as we walk before the throne, and may your glory fill the whole earth. And as the water over the seas, from the mountain to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fill the air. Thank you, Jesus. We praise you and glorify your name. We give you praise and we sing. Hallelujah, 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 hallelujah. We sing hallelujah, 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 hallelujah. From the mountain to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fill the air, fill the Amen. Thank you, Lord Jesus. Patuloy po, Panginoon, na kami nagbibigay ng papurit pagsamba sa banal mong pangalan. You are an unchangeable God. The name above all names, Jesus, the precious Son of our Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa isang buong taon na kami ay hindi mo pinabayaan at patuloy mong iningatan ang bawat isa. Isang buong taon na naging tapat ka sa aming mga buhay. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God who need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need
anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, through the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Unshakable, unchangeable, unstoppable, that's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, through the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. We know, Lord God, sa parating na 2025, naroroon ang mga pangako mo, ang mga biyaya mo, and we know in our heart, you are our hope, Father God, na hindi kami mag-aalala sa paparating na taon dahil alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo kami pababayaan. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Binabalik po namin, Lord, lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen.
Amen. So makakaupo na po ang bawat isa. At bago po tayo magsimula sa ating pakikinig, may we put our phones or mobile gadgets into silent or turn it off para po wala pong disturbance sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tawagan ko na po si Pastor Archie sa pagbibigay ng mensahe sa gabing ito. God, naririnig niyo po ako sa likuran. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa mapagpalang gabi po kay Sister Soli, kayo po'y binabati namin dahil naka-tune in po ang bawat isa, lalong-lalo na po sa inyo. At gayon din naman po si Sister Aster, ito po'y interactive at binabati po namin kayo dyan po sa Dubai. At namimiss na po namin kayo. Sana po'y nakasama namin kayo noong pong Christmas party. At gayon din naman po si Georgie. Kamusta ka na, Georgie? Diyan po sa Puray. Binabati ka namin ng maligayang Pasko. At gayon din naman si Crisel. I hope naririnig niyo po ako at si kapatid na Marlo na kasalukuyan po na nakikinig. Ayun, nakita ko rin po si Brother Ringo. Brother Ringo, salamat po sa pag-i-invite sa akin diyan po sa dedication ng inyong apo. Kaya magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na naka-tune in at nagpapasalamat po tayo sapagkat ito na po yung kahuli-hulihang bahagi po ng ating PPP o pamaskong pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Ayan. Kaya alam niyo po, ang binibigay sa atin na karunungan ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan, ay alam na po natin deep in our heart. Ano po yung karunungan? Kinuha po ng Diyos dun po sa Juan 3:16. This is the most hated na verse ng lahat ng mga kulto. Tingnan niyo ho, makipag-usap ko kayo sa mga ibang pananampalataya. Alam niyo po magiging reaction nila. When you share John 3:16, yan lang ba alam mo? Ganun na maririnig nyo. Yan lang ba ang kabisado nyo sa Peace of Harvest? Nai-irritate po ang kalaban dito po sa John 3:16. Ayaw niya yan. Kaya po makikita ninyo, ako po'y nung nasa ibang pananampalataya pa dati, galit na galit ako pag may pastor nagpapahayag eh. Umiiral po yung yabang sa puso na, yan lang ba alam mo? Yan lang ba ang nilagay ng Lord sa heart mo? But John 3:16 is the heart and soul of the Bible. Kaya pag preach nyo yan, you would like to identify kung ang isang samahan po o yung isang kakilala nyo po ay nasa kulto o hindi, yan ang unang-unang i-criticize. Yan lang ba alam mo? Yan lang ba ang pinapakahulugan nyo sa Bible? Ang born again ba? Yan lang. Hindi kayo lumalago dyan sa verse na yan. At pag ganun nung narinig nyo, markahan nyo na kagad yun, ipanalangin nyo po dahil yun po ay kulto. Yun po ang binibigay sa atin. Yung pong verse na yon, nakalagay doon po ang 4 na katangian ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Kaya po sa atin pong preaching ngayon, pinamagatan po natin, ayan po, masigasig na magligtas. Yan po'y walang iba kundi ang atin pong Panginoong Diyos. Siya po'y masigasig na magligtas. Ano ho? At sa talata po na ating pag-aaralan ngayon, may 4 po na katangian dito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay, pagbibigay, ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya, tatandaan niyo po, ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng pananampalataya, kaya tayo po ay napalapit kay Kristo ay hindi na mapapahamak kung hindi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan, pagliligtas. Kaya po yung mga nagkikriticize dito po sa John 3:16, hindi nila nakikita po yung 4 na ginagawa ng Diyos upang ang tao'y maligtas. Naririto po ang masigasig niyang pag-ibig, naririto po ang masigasig niyang pagbibigay, naririto po ang masigasig niyang pananampalataya na pinagkakaloob sa atin, naririto po ang masigasig niya na pagliligtas. Kasi hindi na tayo mapapahama kundi bibigyan po tayo
ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, wag kayong mawawala this Sunday. Kanina lang nung ako po'y nagkakape dito po, sa kaharap ng SDS. Medyo napaaga-aga po ako ngayon binigay ni Lord po yung tema for 2025. Nakatingin po ako dun sa verse na narinig ko sa Jesus Reigns. Hindi ko kilala ho yung pastor na nagbigay. I hope makilala ko siya, kasi hindi naman tinataas yung name Pero I do believe that pastor is delivering a very strong message. Sayang, di ko nakilala kung sino yung pastor na yun, Kasi wala nga tinataas dun Sabi niya po, righteousness exalts a nation, and a sin is a reproach to all people. Narinig niyo po yung nagsalita na yun, From there on, sabi ko, ito yung ibibigay na tema ng Diyos for 2025. Sabi kong ganon, hindi ko lang alam po kung ano yung kataga na ibibigay ni Lord. Kanina very, very clear po talaga. Habang minemeditate ko po, righteousness exalts a nation, and a sin is a reproach to any people. Proverbs chapter 14, verse 34. Binigay po yung outline yun kay Francis na natanggap mo, Francis, kaya baka makalimutan ko, sinend ko kagad po, at ito pong dadaanan natin for 2025. May problema po ng katwiran ang bansang ito. May problema po ng kagalingan ang bansang ito ngayon. May problema po ng kasamaan ang bansa natin. May problema po ng kawalan ng katwiran ang mga mamamayan ng bansang ito. Kaya binuo po ni Lord yung pong memory verse na yon, at huwag kayong mawawala po this Sunday po, December 22, para marinig ho natin kung ano yung lalakaran natin for 2025. Sabi ko, maraming salamat po, Panginoong Diyos, itong i-deliver po na mensahe na ito. Galit ho ang mga kulto rito, galit ho ang mga nagmamarunong sa Biblia rito, galit po ang mga taong walang kaligtasan dito, because kahit ito po ang alam ninyo sa Bible, sapat po ang John 3:16 para kayo iligtas nito. Unang-una po sa lahat, makikita ho natin dito na itinuturo po sa atin ng Panginoon Diyos, siya mismo po masigasig sa pag-ibig. Sabihin nyo nga pag-ibig. Ayan. Kaya mga kapatid, bago tayo tumungo, tayo po muna ay yumuko. Ipanalangin natin ang mensahe na ito upang tayo po ay bigyan ng karunungan ng Diyos at ng muling pagsibol ng pag-ibig sa ating mga puso. Ama naming makapangyarihan, ikaw po ang namamahala sa church na ito. Ang lahat po ng vision, ang lahat po ng nilalakaran naming mga aral na ito ay pinagkakaloob mo sapagkat ikaw ay mabuti, mahal niyo po ang bawat hinirang ninyo, at ang lahat ng mensahe na ito ay magpapatatag sa amin hanggang sa muli mo pong pagparito. Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng mga nakikinig, marami po naka-online ngayon. Ikaw, Lord, ang mag-open ng heart nila, lalong-lalo na sa mensahe na ito, sa Kapaskuhan, pamaskong pasasalamat at pagpupuri, Panginoon, ang pinagkakaloob namin, na nawa po, bagaman kami po ay may mga pagkukulang, ang walang hanggang biyaya ng pagpapatawad po maglilinis sa aming puso, magtutuwid ng aming mga langdas at magbibigay po sa amin ng ganap na karunungan. Ilid mo po kami, Panginoon, para matutunan namin po ang maging masigasig po sa pag-ibig, gaya ng Ama naming nasa langit na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang kung sino mang manampalataya po kay Jesus ay hindi na po mapahamak, kundi bigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Jesucristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin ngayon. At tayo ho ay, yan po, nagpapasalamat po. Praise God. Ayun po, si Sister Aster at sino tong Red Olaf na ito. Magandang gabi po sa inyo. Bakit po natin masasabi na ang Diyos ho ay masigasig po sa pag-ibig? Kasi yan po yung unang tema po na pinapakita dito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. What is our definition of sangkatauhan? Ang sangkatauhan ho, maski yung hindi mananampalataya kasama dyan. Maski po yung nanalig kay Kristo at maliligtas kasama po dyan. Maski po yung hindi pa po nababautismuhan kasama po sa sangkatauhan. Ang pag-ibig po ng Diyos para sa lahat
At alam niyo po, ang nais po ng Diyos, napakahaba po ng kanyang pasensyang binibigay po sa atin, na akala po natin nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pero, hindi pa niya tinutupad ang kanyang pangako. Bakit hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako? Sapagkat nais niya ang bawat isa po ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Gaya ng sinasabi po sa aklat po ng unang Pedro po, napakahalaga po na tayo pinagpapasisi pa ng Diyos sa ating mga nagawang mga kasalanan upang hindi po tayo mapahamak. Ito po ang isinasaad sa aklat po ng ikalawang Pedro 3:9. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Sa halip ay nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na merong mapahamak kung hindi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang preaching po natin, hindi natin sinusugarcoat. Dalawang elemento po para tayo ay makapasok sa langit. Ang sabi po ng Bible palagi, mangagsisi na nga kayo at magpabautismo sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Ang turo po ng Panginoong Diyos sa atin, hanggat tayo po ay hindi nakakapagsisi, hanggat tayo po ay hindi tumatalikod sa kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Pero hanggang kailan po yung pag-ibig ng Diyos na ito? Sabi po sa 2 Peter, dito po sa chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Akala po natin na hindi naman tayo paparusahan ng Panginoon. Wala naman nangyayari kahit gumagawa ako ng masama. Ang sabi po dito, sa halip ay nagbibigay siya ng pagkakataon. Ang pagbibigay po ng pagkakataon ay pag-ibig po na nanggagaling sa Diyos. Na habang tayo po ay meron pong pagkakataon pinagkakaloob, ibig sabihin, you are still qualified for eternal life. Kaya nga lang po, ang tao po ngayon, they don't grab the opportunity. Ayaw nilang kunin yung libreng regalo. Bakit ho? Akala nila, ang Diyos hindi naman tayo parurusahan ng Diyos. May hangganan po ang pag-ibig ng Diyos. Ang katangian po ng Diyos, ang Diyos po ay pag-ibig, pero ang pag-ibig po ay limitado. Ang pag-ibig po, uulitin ko po, bilang katangian ng Diyos, ay umiiral habang ang tao'y buhay. Pag ang tao po'y namatay, papalitan po yun ng panibagong katangian ng Diyos. Yun po yung katarungan. And do not desire the justice of God. Pag nag-uusap-usap po kami mga pastor, sana ang Diyos makatwiran, sabi ng isa. Sabi ko, wag mong naisin na ang Diyos ay maging makatwiran. Sapagkat pag ang Diyos po ay maging makatarungan, lahat tayo impyerno. Can we say amen? That is the divine justice of God. Kayo ba, pastor, kasama rin sa impyerno? Yes. Lahat ba tayo rito, pagka umira lang divine justice ng Lord, pupunta sa impyerno? Yes. Gaya ng napakinggan nyo kahapon, inimpute lang sa atin yung kabanalan ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. And when the Lord Jesus Christ died, at tayo po'y nanalig sa Kanya, ang isang tao po ay nadya-justify. Huwag nating kakalimutan ho yung aral. Ang tawag ho dyan, justification. Hindi kayo pwedeng ariing ganap kung hindi po dahil sa kamatayan ni Kristo po sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo pwedeng ma-justify. Isaiah chapter 64 verse 6 says, ano pong sabi ng Isaiah dun po sa chapter 64 verse 4? Ang lahat ng atin pong ginawang kabutihan ay pawang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Alam niyo po yung dating sinasamahan namin, mabait po sila, libreng dialysis, libreng merienda. Minsan nga nakapag-merienda pa ako Libre pong paaral, walang bayad yung aral dun Libre po ang kanilang consultation, libre gamot, lahat libre. Kayo humusga. Pastor, yung mga tao po ba na yon papasok sa langit? Mga kapatid, maging wise po tayo. Lahat ng mabubuting gawa natin, kung hindi nakapasok sa pananampalataya kay Kristo, ay para lamang isang maruming basahan. When I talk to my friend, sabi niya, dun sa church ninyo, meron ba kayong libreng ganon? Nakita ko kagad yung spirito
Ano po yung spirit na naramdaman ko? Yung self-righteousness. Kayo ba may ganito? Kayo ba may libreng ganyan? Kayo ba may libreng ganito? Kayo ba may gamot na libre? Can we say amen? Wala pong aariing ganap sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. They will receive the shock of their life pagdating po ng pagkakataon na, Lord, nagpapiesta kami, libre pagkain. Lord, nagbigay kami ng libreng dialysis. Away from me, you evildoer. Bakit to? Nakabase po sa gawa ninyo at hindi sa kapangyarihan po ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, safe na safe tayo eh. We anchored our faith in the love of God. At ano po yung sabi kanina sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako sapagkat ang nais niya ang lahat ng tao'y maligtas at walang mapahamak at ang lahat po'y tumalikod sa kanilang kasalanan at pagsisihan nila ang lahat ng kanilang kamalian. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba sa ating nga lang mga kalalakihan, alam na alam natin eh. Makasalanan yung mata natin, makasalanan yung puso natin, mayabang ho ang atin pong budhi. Pero bakit hanggang ngayon hindi tayo napapahamak? Ganon kahaba po ang pasensya at ang pag-ibig ng Diyos. Ikalawa po, masigasig po ang Diyos sa pagbibigay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang ibinigay, masigasig sa pagbibigay, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak. There is a Bible passage ho, dito po sa unang Timoteo 2:6, sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 6, inihandog niya ang Kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Sino ba naghahandog po ng Kanyang buhay? Walang iba po kundi si Kristo. Bakit hinahandog niya yung Kanyang buhay? Sapagkat gaya po ng sinasabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 6, nais niya tayong tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Kita niyo yun? Di ba tayo nga lang kung minsan po, na-menos lang tayo na hindi tayo nabigyan, nagtatampo tayo, o kaya tayo po hindi po nagbigay ng the best, natutuwa tayo, dahil akala natin nakaisa po tayo. Pero tingnan niyo po ang ibinigay ng Diyos po sa bawat isa, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak. While we were still sinners, Jesus Christ died for all our sins. Hindi ba ho nagpapasalamat tayo mga kapatid, na unang-una masigasig ang Diyos na inibig tayo, masigasig po ang Diyos na binigyan tayo. Can you all say amen? Sino yung binigay sa atin? Yung Kanyang bugtong na anak? Hindi pwedeng pantayan po ng free dialysis. Hindi po pwedeng pantayan po ng free education. Hindi po pwedeng pantayan ng libreng gamot o ng libreng palugaw nyo. Yun pong ibinigay ng pag-ibig ng Diyos na pinananampalatayanan natin. Bagaman ako po, deep in my heart, kasi nakaaangkla tayo sa pananalig kay Kristo Sana loobin ng Diyos. Ako gusto ko rin po yun. Magkaroon tayo ng pagkakataong makapagbigay din ng libreng dialysis. Can we say amen? Makapagbigay tayo ng libre pong pagpapaaral. Bunga ho yun But if you anchor yourself sa mga mabubuting gawa po, I'm telling you, walang kaligtasan yun kapatid. Subukin nyo po, nakausapin sila. Nandun po yung pride, nandun po yung self-righteousness. Meron po ako nakausap na isa, sabi po sa akin, bet ang pangalan ninyo, wala man lamang kaganda-ganda pangalan nyo, Peace of Harvest. Hindi nila alam, biblical po yung pangalan na yon. Wag naman po sana magalit kasi ito totoo naman alam ng Diyos. Sabi ko po sa kanya, ano bang pangalan ng church nyo? The Kingdom of Jesus Christ. Maganda yung name, totoo yon. Pero yung leader ninyo nakakulong ngayon. Sorry po, Merry Christmas sa inyo, pero nakakulong po ang leader ninyo dahil may kaso pong kinakaharap. Naalala ko kasi yung nakipag-usap po sa akin. Sabi niya po sa akin, kapatid, ang pangit ng Peace of Harvest. Sa amin, KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Hindi po lahat ng gumagamit ng pangalan kasi ni Kristo po, totoo Pero tayo na pinagkalooban po ng Diyos, ibinigay po niya yung Kanyang bugtong na anak. Na kahit po Peace of Harvest pa pangalan mo, Victory Christian Church po, JIL po pangalan nyo, pag pare-pareho nating pinanampalatayanan si Kristo,
pasok tayo lahat sa langit. Hindi ho mahirap ang kaligtasan. Ino-offer ng Diyos. Libre ho, gayon na lamang ang pag-ibig, masigasig sa pag-iibig, na kanyang ibinigay, masigasig ho sa pagbibigay ang kanyang bugto na anak, na kung sino man ang, ikatlo, manampalataya, masigasig ho, na tayo ho ay pagkalooban ng pananampalataya. Paano ka naligtas, kapatid? Kasi nanampalataya ako. Hindi ho. Bakit ka naligtas, kapatid? Kasi niloob ng Diyos na manampalataya ka kay Kristo. Can we all say amen? Nagke-create ng humility sa atin. Hindi ka pwedeng manampalataya pag hindi niloob ng Diyos. John chapter 6 verse 44 says, sa aklat po ng 1:6-44, hindi po tayo makakalapit kay Kristo kung hindi niloob ng Ama po na tayo'y manampalataya sa Kanya. Kaya po pag tinanong ho tayo, bakit ka naligtas? Kasi niloob ng Amang makapanampalataya ako kay Kristo. Yun po yung totoo. We cannot do it on our own. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalataya, kaya po napakabuti talaga ng Diyos upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kahit na sino man. Yun ang pagkakamali po ng maraming kulto. Buksan nyo po, huwag kayong magpapadala sa mga ganun. No? Pag sinabi po nilang, ay, may pananampalataya nga kayo, pero mali, dapat papasok ka. Pag may mga aral pong pinapapasok po tayo, lumayo kayo roon. Kasi mga kapatid, hindi po exclusive lang sa iisang church. Napakadami pong iglesia ng Panginoon ngayon sa buong mundo. At isa na po tayo doon. Can we say amen? Amen po? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Hallelujah! Purihin po natin ang dakilang Diyos. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Kaya po ito pong sinasabi nating pananampalataya po, niloob ng Diyos. Are we not very thankful po? Kasi hindi kayo pupunta rito kung hindi kayo inudyukan ng pananampalataya ng Diyos. Hindi kayo magsasayang po o magbibigay ng panahon ninyo, sasabihin nyo, sayang lang, pastor. Kung hindi niloob ng Diyos na tayo'y manalig sa Kanya. Hindi po kayo mananalangin sa Kanya every morning kung hindi po binibigyan kayo ng inisyatibo po ng pananampalataya ng Diyos. At ulit sa lahat, hindi tayo mamamatay para kay Kristo kung hindi niya po inilagay yung pananalig na yan para sa Kanya. Kaya napakaganda ng regalo po, no? Masigasig ang Diyos sa pag-ibig. Ayaw niya pong may mapahamak eh. Masigasig po ang Diyos, hindi natin sigasig ito Masigasig po ang Diyos sa pagbibigay. Anong binigay? Isang anak. Tatanggapin na lang natin ho eh. Masigasig ang Diyos sa pagbibigay po ng pananampalataya sa atin. Hindi ikaw nanalig nilagyan ka ng Diyos ng pananampalataya para paniwalaan mo si Kristo. John chapter 6 verse 44. Kung hindi ka nilapit po ng Diyos kay Kristo, hindi mo mauunawaan ang pananalig kay Jesus. Huli sa lahat mga kapatid, upang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan? Opposite po yan ng impyerno. Bakit po tayo binigyan ng buhay na walang hanggan? Kasi masigasig ang Diyos sa pagliligtas. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible dito po sa aklat po ng unang Timoteo, halos kapareho rin po ito ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 5, sapagkat ang ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya ang sigasig ng Diyos, ang haba ng pasensya, hindi ba kayo nagtataka? Minsan nakagawa tayo ng mabigat na kasalanan, lalo na sa ating mga kalalakihan, Minsan naging unfaithful tayo sa mga asawa natin, ba't hindi tayo pinapatay ng Diyos? Huwag naman po sanang humantong po na ipagpapatuloy nyo pa, Lahat tayo naging biktima niyan eh. Pero kung naging unfaithful ka, talikuran mo na ngayon. Pero bakit buhay pa tayo? Kasi ganun po kalawak yung pag-ibig ng Diyos, hindi pa kinukuha yung buhay natin eh. Ano ba po yung nasa puso ng Diyos? Ang nasa puso po ng Diyos, masigasig siyang maligtas. Hindi po ang image ng Diyos, tatawa siya, paparusahan kita. Hindi ko ganun eh. Ang Diyos mahabagin at ito po nais ng Diyos. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 5,
sapagkat ang ibig niya ay ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kung pwede lang iligtas po ng Diyos ho, yung lahat ho ng mga satanista, gustong-gusto niya po yun eh. Minsan ho, meron akong, gustong-gusto ko na pong pagalitan talaga na kabataan. Kasi anuman po yung preaching dito, patuloy pa rin po, mahahalay yung kanyang nilalagay. Pero umiral po yung puso ng Diyos, pinaramdam sa puso ko. At ang pinaramdam ng Diyos sa akin, dumating din yung pagkakataon, medyo matigas din yung ulo mo pero ang haba ng pasensya ko. Kaya hanggang ngayon, ginagamit ko po yung prinsipyo ng Diyos, ang nais po ng Diyos, lahat ng tao'y maligtas. Preach, 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 and preach. In fact, kinatok po nga yung puso ko, sabi niya gano'n, Merry Christmas ho, Pastor. Sabi ng Diyos, bigyan mo. Kasi doon makikita yung pag-ibig mo Pero nung una, nagngingit-ngit yung puso ko, puro pasaway ko ginagawa ho Sabi ko, Merry Christmas sa'yo, kapatid. Mahal na mahal kita. Alam niyo mga kapatid, pag pinatawan ho natin yon ng mabigat ho na, halimbawa ho, na parusa dito po sa church, baka gamitin ho ng Diyos yung parusa ho laban sa akin Sabihin ng Diyos, ikaw ba wala kang pagkakamali? Kaya nga, uulitin ko lamang po, ibig niyang ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ano yung katotohanan na ito? Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na po mapapahamak kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Tapos the more I read the Bible, patuloy ho umaapaw ang pag-ibig. Nung binabasa ko po yung John 3:16, hindi mo pwedeng basahin lang po kasi ho yan Kaya tayo naaakusahan kung minsan po. Yan lang ba alam ninyo? Pag binaba nyo po sa verse 17, doon mo makikita talaga ang puso ng Diyos sa lahat ng makasalanan. Bilang pangwakas natin, tignan natin ho ang sinasaad po. Ang sabi po dito, ito po napakaganda Sabi po ng John chapter 3 verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Bakit ito isinugo si Kristo? Isinugo po si Jesus upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, kung si Judas ho ba makita nyo sa langit, ano magiging reaction nyo? Hindi ba matutuwa ho kayo kung niligtas ho ng Diyos? Can we say amen? May nagsabi po sa akin kasi na ako pastor, sasabihin ko sa Diyos, unfair ka. Sino ka para sabihin ng Diyos? Kung binigay ng Diyos na talagang maligtas siya, bakit nyo sasabihin unfair ang Diyos? Minsan may nagtanong sa akin, paano ho kung naawa din pala ho si Jesus Christ kay Hitler? Bagaman may katarungan talaga ang Diyos Hindi ba ang pakiramdam nyo po pag nakita nyo po yung mga taong masasamang nasa langit po, matutuwa ho kayo? Can we say amen? Can we all say amen? Alam niyo po kung sinong makikita natin sa langit? Kasi baka ma-shock po kayo the shock of your life. Sabi po doon, naroroon po lahat po ng mga prostitute. Naroroon po ang mga dating magnanakaw. Naroroon po yung mga prisoner po, yung mga nasa loob ng bilangguan. Naroroon po yung mga dating drug addict. Nandoon po yung mga LGBTQ po nagsisi sa Diyos. Kaya hanggang ngayon po, lumalawak yung pangunawa natin sapagkat ang talagang nais ng Diyos po, iligtas po ang mundo na ito at hindi po ipahamak. Sana po mga kapatid, lalong lumawak ang pag-ibig po natin at huwag mawawala po sa puso natin na palagi pong palawakin ang unawa sa isa't isa. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, maging masigasig po kami sa ipinakita ninyo ngayong gabi na ito. Ang Diyos po ay napakasigasig niya sa pagbibigay po ng pag-ibig sa bawat isa. Ikaw po ay napakasigasig po sa pagbibigay, sapagkat ultimo po ang inyo pong kaisa-isang anak ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makakilala.
Panginoon, Ikaw po'y napakasigasig na kami po'y lagyan ng pananampalataya dahil kahit na anong karunungan pong pag-aralan namin, kung hindi niyo po kami inilapit kay Jesus, hindi namin mauunawaan po ang verse na ito, hindi namin mauunawaan na Ikaw lamang po ang tanging daan, ang buhay at ang katotohanan. At higit sa lahat, napakasigasig mong magligtas, Panginoon. Alisin mo ang puso namin na mapanghusga, na kami lamang po ang exclusive na maliligtas, na dapat maging membro ng Peace of Harvest para maligtas, at lalo tigit hindi namin ipagmapuri ang mga mabubuting gawa, sapagkat klarong-klaro po, Panginoon, imputed lamang sa amin ang righteousness ni Kristo, at walang sino man makakaabot sa kaluwalhatian ng Ama naming nasa langit. Muli, Ama, maraming nakakapakinig po na mga salitang ito. Huwag niyo po, Panginoong Diyos, hayaan na mabaliwala po ang kaligtasan na ito ng mga nakikinig po, Panginoong Ama. Sa gabi pong ito na nagtatapos po ang Pasko at pagsambat pasasalamat, patuloy, Lord, maranasan namin ang pag-ibig po at paglawak po ng puso namin at ng pangunawa namin na kung paano kami po'y makasalanang kinahabagan, maging daluyan din po kami ng pagkahabag po sa ibang tao at humaba po ang pagtsatsaga at pasensya namin na ang nais din po namin ang lahat ng tao po'y maabot ng iyong salita at wala po ni isang mapahamak. Muli, Ama, maraming salamat din po sa lahat ng amin pong mga pagsasalusaluhan, maging kalakasan po, nourishment ng amin pong mga katawan, sa lahat ng mga naging daluyan ng pagpapala. I-bless niyo po, Panginoon, sila sa pagbibigay po ng lahat ng mga pagpapalang ito na amin pong kakainin ngayong gabi. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga magkakaloob po ng inyo pong tithes and offering po, Panginoon, at mga kaloob na ito ngayong gabi, at sa amin pong paghiwa-hiwalay. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan at aksidente at lagyan niyo po kami, Ama, ng inyo pong bakod ng pag-iingat. Muli, maraming salamat, Ama. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Merry Christmas po sa bawat isa. Thank you for all these blessings sa patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng aming mga trabaho, ng aming mga negosyo, lahat, O Lord, ng aming pinagkukunan sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa mga pagpapalang ito. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga kaloob ay magamit ng tama at wasdo sa iyong mga gawain. At marami pang mabless sa pamamagitan ng mga pagbibigay na ito. Maging sa mga naghahanap naman po ng kanilang pagkukunan, sa mga naghahanap ng trabaho, O Lord, sa mga naghahanap ng kanilang negosyo, magtatayo ng kanilang mga businesses, O Lord, we pray that you will bless the works of their hands, O God, na sila po ay maging daluyan din ng pagpapala sa kanilang pamilya at sa mga mahal nila sa buhay, Panginoon. At makapagbigay rin po sila sa bahay-sambahan mo. Ito po ang aming dalangin na may magpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. Para naman po sa ating announcement, so this coming Sunday po, back to 10 a.m. service na po ang bawat isa. So, pakipass the message na lang po, no, back to 10 a.m. Sunday service po tayo this coming Sunday. At sa December 25 naman po, we have a Thanksgiving service at 10 a.m. po yan. So, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for our closing and benediction. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin po natin ang dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, napakabuti niyo po at
natapos namin ang pamaskong pagsambat pasasalamat. Patuloy, Lord, ito po ang alay namin sa inyo nung isinagawa po namin ito several years ago. Nakaangkla po ito 3 araw na pagpapasalamat. Nakaangkla po sa unang Korinto 13:13, sapagkat ang lahat ng ito, ang pag-ibig, ang pananampalataya, at ang pag-asa po ay pinakamahalaga sa lahat ng ito, walang iba po kundi ang pag-ibig. Kaya Panginoon, yun pong sumisimbolo sa 3 araw na ito, yung inilagay nyo pong pananampalataya sa amin, yung inilagay nyo po na pag-asa sa amin, at higit sa lahat po ang pag-ibig po na mananatili sa aming mga puso. At sa amin po, Panginoong Diyos, na panandali ang paghiwa-hiwalay, Ama namin, gabayan nyo po ang lahat ng naririto, na patuloy taglayin namin, Panginoong Ama, ang pag-asa, pag-ibig, at ang kaluwalhatian po ni Kristo Jesus. At gaya din po, Panginoong Diyos, ng panalangin po ni Moses sa buong Israelita, pagpalain niyo po at ingatan ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng kapayapaan at kagalakan ang lahat ng aming mga puso. Lingapin niyo po at bigyan niyo po kami ng kapayapaan, Ama, ngayon at magpakilan pa man. At pati na rin po ang pangako ninyo kay Haring David, Panginoong Ama, kiniklaim namin po ngayong gabi na ito that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Tapos na po tayo. Meron lang po tayong konting snacks at salo-salo po sa likod. Magandang gabi po sa lahat.